Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. You're a law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Ngayong araw na to, together with Professor Ronald Simbulan, susuriin natin ang katotohanan sa likod nitong balita na. And I would say sa mga listeners po na napakinggan nyo na si Prof. Ronald Simbulan, most definitely, yung maririnig nyo po sa kanya is more in-depth compared po sa mga naririnig natin from other people. Kaya yan, kung may notepad kayo tulad ko, sulat-sulat din kayo pag may chance. First po, no, I wanted to ask you, is the framing of Iran as the foremost sponsor of terror in the world shaping global justification para magkaroon ng gera sa Middle East? Prof, maingay sila pagdating sa Gaza. Ito yung sinasabi niyo po about sa Palestinian and Israel. Tama? Sabi nga, laban dun sa ako, sabi diba? nga nung makakaliwa, bigla. Parang sinasabi kasi nila yung pag-aaklas. Tama po. Yung term na ginagamit Pag-aaklas, nila. oo. Ito pa, ano ang ano nyo, anong masasabi nyo dito? Yung katotohanan na ng Amerika at ng Israel na may claim po na malapit na daw magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. Kaya nila sinimulan itong atake. Parang siya, Saka pinagbo- sinasabi nila that's the reason why parang sila yung money generating na bansa pagdating sa mga ika nga yung tag na terrorist sa Middle East kasi talaga yung pera matindi talaga sa kanila. Arafat. Oh, syempre, especially po, Mm. tinitignan nila kung anong motibo behind this issue. Pero Prof, meron ako naman curious na kasi po here in America, what was happening in Iran? Sa media, Iran war. Pero technically in our constitution, nagiging war lang siya pag inaprubahan siya ng Congress, majority of the Congress, at dun lang magsisignal na magiging war siya. So right now, what President Trump is saying, this is a military operation. I think my question to you is this. A lot of people is criticizing President Trump kasi nagiging preemptive war siya. Parang as Oh, their actually, mas narrative. Parang, posibleng mamatay. Prof, parang Ukraine-Russia, no? Ang mga nagiging nasa frontline yung mga bata. Kasi wala na Yeah, mga matatandang gustong lumaban sa digmaan eh. Prof, ito pa, question pa, kasi isa din sa mabigat na pinagdadaanan ngayon itong Iran war, is yung treaty ng Amerika or yung alliance niya, Europe at saka NATO. Follow-up question, kasi napag-usapan natin itong geopolitics na to. Do you really think or what do you feel about yung hindi pagtulong ng Europe at NATO ito ni President Trump from the start kasi ang pinakapaliwanag kasi nila hindi kasi sila sinabihan. Oh. EU and NATO hindi naman isang country yon. Pero sabi ni President Trump, kung sinabi ko naman sa inyo, edi malalaman niyo ng Iran. Edi it doesn't make any sense. Ano tingin niyo diyan sa analogy na yan? Is it another strategy of President Trump or EU or the European countries just don't trust Trump? Wala. Pero Kaya Prof, does pumasok it, lang do you think US po, dahil sa ano ng US. I'm sorry to cut you off, Prof, pero do you Yeah, think sige. po ba, Prof, it justify the reasoning of President Trump na pag sinabi ko sa inyo, edi malaking chance na malalaman ng Iran? Do you think? Sabihin ba niya? Parang yun nga, Prof. Sige, but I mean, Pansin ko, I think 24, 48 hours ago, there was a story that President Trump was pissed off dito sa mga European countries not because hindi lang because na hindi sila tumulong from the very start at dito sa Strait of Hormuz for parang di ba papayagan mo bang defense.